Tayo po ay nagpapatuloy sa ating maikling serye ng mga mensahe sa five solas ng Reformation. Doon po sa mga siguro ngayon lang naka-attend dito sa GCF, ang church po natin ay binabalikan ang mga saligang doktrina ng ating pananampalataya na galing din naman sa banal na kasulatan. Itong mga doktrinang ito na ating sinummarize sa 5 sola statements, 5 solas. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, at soli Deo gloria. Kung ating pong tatahiin yung 5, ang ibig po sabihin ng ating pananampalataya ay ganito. Sola Scriptura sa pamamagitan ng otoridad ng salita ng Diyos lamang. Sola gratia, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanyang grasya lamang. Sola fide, ang kaligtasan ay sa pamamagitan o ginagamit ang pananampalataya lamang. Solus Christus, ang ating kaligtasan ay nakaangkla lamang sa gawain at natapos na ng ating Panginoong Hesukristo. Soli Deo gloria, at ang lahat ng ito ay para sa kalwalhatian ng ating Diyos na tagapagligtas. Yan po ang ating summary ng ating doctrinal statements na napapaloob doon sa 5 solas. Sa ating pong pag-aaral ngayong hapong ito, papag-aralan po natin ang sola fide, by faith alone, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Doon lang po sa binasa natin sa Romans chapter 3, tsaka sa Romans chapter 4, ay malinaw na po kung bakit tayo naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at walang halong gawa ng tao. Tayo mga kapatid ay pinalaki at sinanay na kailangan natin magsumikap at gumawa ng ibang lakas para matamo ang ating mga layunin. Kailangan natin to work for it. Kung meron tayong panaginip, we should work for it. Kung meron tayong layunin at pakay sa buhay, we should work for it. Kung meron tayong ninanais, we should work for it. Kailangan magtrabaho tayo, gumawa tayo para ating matamo at matim ang ating mga pagnanais. Maaring totoo yan sa sistema ng sanlibutan, ngunit hindi ganyan ang paraan ng Diyos upang tayo ay maideklarang matuwid sa paningin niya. Yan po ang pinakamatandang tanong ng puso ng tao. Paano ba ako maaaring tumayo na matuwid sa mata at sa paningin o sa harap ng aking Diyos na siyang banal? Paano ako makaliligtas? Yan po ay tinanong ni Job, nasa Job chapter 8. How can a man make himself right before God? Paano ba maging matuwid sa mata ng aking Diyos? Ang katanungan yan ay nagmumula sa mga puso ng lahat ng tao sapagkat meron dalawang katotohanan na ating hinaharap bilang mga tao, lahat ng human beings. Ang dalawang katotohanan ito ay una, lahat tayo ay helplessly makasalanan. Wala po tayong magagawa sa ating pagiging makasalanan sapagkat tayo ay nagkasala dahil tayo ay makasalanan. Nagmumula po sa ating kalikasan ang ating pagiging makasalanan. So yun ang una na katotohanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Ang pangalawang katotohanan ay ito. Ang lahat ng makasalanan ay paparusahan ng Diyos at magiging tampulan ng kanyang puot. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang hustisya at ang kanyang puot sa lahat ng makasalanan.
At dahil lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay naharapin ang hustisya at ang poot ng isang banal na Diyos. Meron ba tayong reklamo sa Kanya kung tayo ay Kanyang parusahan? Wala. Bakit? Siya ang may lalang sa atin. Mabuti na lang mga kapatid, ang ating Diyos ay gumawa ng kaparaanan upang tayo ay may deklarang matuwid sa Kanyang paningin. Sabi ng mga ibang teologo, katulad ni Dr. John MacArthur, walang doktrina na mas mahalaga pa sa evangelical theology than the doctrine of justification by faith alone. Yung Reformation principle ng sola fide. Tama si Martin Luther nung kanyang sinabi that that justification by faith alone or sola fide is the article upon which the church rises or falls. Ang ika naman ni John Calvin, it is the hinge that turns the faith of mankind. It is the hinge that defines our salvation. Ang kasaysayan nagbibigay ng maraming ebidensya para patunayan yung sinabi ni Luther that the justification by faith alone is the article upon which the church rises or falls. Ang mga simbahan at denominasyon na nanatiling tapat sa sola fide ay nanatiling evangelical. Yung mga lumihis mula dito sa Reformation consensus na ito ay naging biktima ng liberalism, o bumalik sa sacerdotalism o yung sacramentalism na ang pananampalataya o ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtupad ng mga sacraments. O di kaya ay magkaroon ng isang form ng perfectionism. Kailangan tayo maging tunay na ganap o mas masahol pang mga ibang klaseng apostasiya. So, ang banal na kasulatan, katulad ng ating binasa kanina, sabi ni Dr. MacArthur, makes sola fide the only alternative to a damning system of works righteousness. Yung binasa natin kanina sa Romans 4, verse 4 and 5. Now to the one who works, yung naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa o ng pagsunod sa batas o pagtupad ng mga sakramento at ritual. Now, to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. Tama nga naman, kung pinagtrabahuhan mo, kung ano man ang matatanggap mo ay sweldo o bonus o gantimpala. Hindi po grace. Sasabi sa verse 5 ng Romans 4, binasa natin kanina, and to the one who does not work. So itong verse na nagsasabi that it is never by works. To the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly. Wow! Paano ba ginagawang matuwid? O paano idinideklarang matuwid ang ungodly? Sino ang nagdideklarang matuwid ng ungodly? To the one who justifies the ungodly. His faith is counted as righteousness. And to the one who does not work, but believes, his faith is counted as righteousness. Yung pong salita pong righteousness na yon ay dikaiosune. Ang isa pang translation ng dikaiosune ay justified. Ibig sabihin ligtas.
Ibig sabihin ay sa mata ng Diyos, siya ay matuwid. Siya ay walang utang. Siya ay walang sala. Paano mangyari yun? To the one who does not work, but who believes. Kaya tayo naniniwala sa sola fide. Ang sola gratia, mga kapatid, natutunan natin last week, ay gawain ng Diyos para sa pagliligtas ng kanyang mga hinirang. Yun po ay divine initiative. Yung sola fide naman, mga kapatid, ay gawain pa rin ng Diyos. Ngunit sa kalooban ng bawat isang makasalanan. Ito ay human perspective. Hindi po initiative, perspective. Divine initiative is sola gratia, by grace alone. Human perspective, paano natin nakikita sa ating buhay yung divine initiative na yon? Nakikita natin yon sa ating pananampalataya sa Kanya. Ngunit ang pananampalatayang ito ay nagmumula rin sa Kanya. Ang doktrina ng sola fide sinasabi, o sola gratia, na ang ating pananampalataya ay pananampalataya pa rin natin. Binigay lang ng Diyos sa atin. Pero hindi niya ginagawa yon nang walang willingness sa atin na tayo ay maniwala. He does not violate our will. Yun ang katakataka. No? By grace, binibigay niya ang pananampalataya na kailangan natin upang tayo ay manalig sa Kanya. Ngunit, in that process, hindi niya bina-violate ever ang ating will. Paano? Paano niya ginagawa yon? Hindi ko alam. Ewan. Matagal ko na pong katanungan yan. Siguro mga 38 years na po, mula nung ako'y naging Kristiyano. O mga 40 plus years na po, tinatanong ko, papaano ako nililigtas ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan lamang, ngunit hindi niya vina-violate ang aking will, ang aking kalooban. Yung pananampalataya na nagiging means o daluyan ng aking kaligtasan, yung means o daluyan ng ating kaligtasan, yung daluyan po na yon, ang daluyan ng grace na ibinibigay sa atin. At ang end point po nun ay faith. So nag-uumpisa sa sola gratia at nagre-resulta sa sola fide. So yung pong faith na yon, hindi po galing sa atin, nagmula sa atin, sapagkat yun po ay gift of God, not of works, so that no man can boast. Diba? Binasa natin last week, yun po ay gift of God. Pero yung pananampalatayang yon, pag ginamit natin na daluyan ang pagtanggap ng kaligtasan ng Diyos sa atin, ay pananampalataya natin. Hindi nagmula sa atin, pero sa atin. Paano nangyayari yung pastor? Hindi ko alam. Hindi ko pa maipaliwanag sa inyo. Sasaglit po muna ako sa langit. No? Kakausapin ko po ang ating Panginoon. Sabihin ko, ay naku Panginoon, marami nagtatanong sa GCF, paano nyo ba ginagawa yon? Yung sola gratia, nagiging sola fide, pero it does not violate our will. Pero, pag tinanong ko po sa kanya, sabi niya, ito ang sagot. Ang problema, hindi ka na makakabalik. Dito ka na. Dito ka na sa akin. Yan po ang sola fide. Kaya napaka-importante po niya. So pag-aralan natin, ano ba yung pananampalatayang nakapagliligtas? Ano yung fide na yon? Ano yung faith na yon? Una, tignan natin ang kahulugan ng pananampalatayang nakapagliligtas. Hebrews chapter 11 verse 1. Alam nyo, kahapon po,
ipinagdiwang namin, mag-anak, ang 30th birthday ng aming panganay na si Joby. No? Iba sa inyo kilala yung aming panganay, no? Si Joby po ay adopted po namin. Siya po ang una naming inadopt, no? Pero marami pong hindi naniniwala sa inyo na siya po ay adopted namin sapagkat medyo kahawig ko po siya. Maliban lang sa kanyang balbas, no? Dahil siya'y maitim, pareho ko. At siya'y mataba, pareho ko. No? Magkahawig po kami. 30 years old na po si Joby. Nung siya ay maliit pang isang bata, siguro mga 4 years old or 5 years old. Naghahanda po ako ng sermon sa aming silid, sa aming bahay po sa Moonwalk sa Parañaque, sapagkat ise-sermon ko po sa linggo. No? Bigla po siyang pumasok sa kwarto. Sabi niya, Dada, how come we cannot see God? Napakalalim naman na tanong magmula sa isang batang 5 years old. How come we can't see God? Why can't we see God? How can we see God? No? Ako'y naghahanda. Medyo nataranta po ako. No? Wala po akong maisagot kaagad. Aba, bigla niyang ni-recite. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hebrews 11:1. That is how we see God. Sabi ni Joby, 4, 5 years old. Sabi ko, mukhang may pag-asa tong batang ito. Yun po kasi ang lesson nila sa Sunday school. Ang Sunday school teacher nila, ang kanyang lola, ang nanay ni Bebet. No? Sunday school teacher po ng lahat ng mga bata siya sa aming church sa Parañaque. Doon niya po natutunan. Pero tama ang kanyang kasagutan. This is how we see God. Ito ang ibig sabihin ng faith. Ang faith po ay pananalig o paniniwala sa katotohanan na tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako. Yun po ang faith. Hindi po natin nakikita ang Diyos. Hindi po natin siya nararamdaman. Hindi niya po tayo kinakausap ng mukhaan. Baka kayo kinakausap pa ng mukhaan ng Diyos. Sabihin nyo lang sa akin, no? Kasi baka kailangan mag-usap tayo ng masinsinan. Hindi po natin siya nararamdaman, ngunit siya ay buhay. At hawak niya ang lahat. Pinamamahalaan niya ang lahat. Ang kanyang kapangyarihan nakikita natin sa pagbabago ng buhay ng maraming tao. Dito lang sa ating Tagalog service, no? Napapansin nyo ba na halos puno na po tayo dito sa ground floor ng ODA, no? Paano kaya nangyari yun? Dati ko konti-konti tayo, no? Pagka ganito ng ganito, babalik na tayo sa ODB, no? Mga kapatid, yan po ang katunayan ng Diyos na hindi natin nakikita, ngunit ating pinananampalatayanan. Tama si Joby, 30 years ago, or 25 years ago. This is how we can see God. Now, faith is the assurance of things hoped for, and the conviction, pananalig, ng mga bagay na hindi natin nakikita. Yan po ang saving faith. May mga sangkap po ito. No? Katulad ng binanggit ko last time, yung 3 Latin word, naalala po ninyo? No? Notitia, kaalaman, knowledge. Assentia, or assensus, assent, o pananalig, conviction. At pagtitiwala, fiducia. No? Notitia, assentia, fiducia. Knowledge, assent, and trust. Kaalaman, pananalig, at pagtitiwala. Hindi po natin maaaring panampalatayanan ng ating Diyos kung hindi natin siya nakikilala. Kaya siya nag-iwan ng love letter para sa atin. Dito natin makikilala o magkakaroon ng kaalaman tungkol sa kung sino ang Diyos. At
Yung ating pananalig at pagtanggap ng katotohanan ito na nasa loob ng kanyang salita ay pananalig o asentya, pagtanggap na ang lahat ng sinasabi dito ay tunay ngang sinabi niya at isang revelasyon niya. Pangatlo, wala pong bisa lahat yon kung hindi po tayo personal na magtitiwala sa Kanya. Merong ang kwento noon, nung kami nagtitrain sa Evangelism Explosion, isang bata po ay nanonood ng isang high wire artist na tumatawid sa Niagara Falls. No? Tinawid niya, bumalik, palakpak ng mga tao. Tumawid siya, meron siyang dalang wheelbarrow. No? Hinatid niya doon, tapos bumalik siya, no? Hindi man lang nanginig ang kanyang tinatawid. Palakpak ng mga tao. So, sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yun ulit? Yes! Okay. Sino ang sasakay sa wheelbarrow? Wala! Meron pong isang sumakay, isang maliit na bata, anak ng high wire artist. Kanyang hinatid, natutuwa pa yung bata, nakangiti. Kanyang ibinalik, palakpakan ang mga tao. Yun po ang faith. Yung pagsakay dun sa wheelbarrow. Ibig sabihin, naniniwala kayo talaga sa kakayanan ng inyong pinaniniwalaan. Ganun po ang faith na nakapagliligtas. Mga kapatid, yung faith po na yan ay supernatural faith, hindi po yan nagmumula sa atin. Anong mga yugto nito? No? Ang kaligtasan ay meron 3 tenses. Merong past, merong present, merong future. No? Ang kaligtasan po ay kaligtasan mula sa kaparusahan ng kasalanan. Ang tawag po natin doon, justification. Ang kaligtasan ay pagliligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Mawawala na po ng kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Natawag po natin doon, sanctification. Ang kaligtasan ay may pangatlong yugto at ito ay kaligtasan mula sa presensya ng kasalanan. Wala na tayong kasalanan. Ang tawag po natin doon, glorification. So ang past tense ng kasalanan is we have been saved from the penalty of sin. Hindi na po tayo kailangang matakot na tayo ipaparusahan ng Diyos at magiging buntunan ng kanyang poot. Sapagkat iniligtas na niya tayo mula sa ating penalty of sin. Yun po ang past tense. In the present tense, tayo po ay kanyang inililigtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan. From the power of sin. Sapagkat sa ating buhay, habang tayo naglalakad sa buhay na ito, habang tayo lumalago sa ating buhay espiritual, maya't maya ay nakikipaglaban tayo, nakikipagbuno tayo sa ating sariling kalikasan. Sapagkat sabi nga ni John sa 1 John, sa ating loob ay merong pride of life, the pride of the eyes, and the lust of the flesh. 3 bagay na ginagamit ng kaaway para talunin tayo. Ang sabi sa Romans 8, merong nagtatalo sa ating kalooban, yung sinful nature at yung new nature. At yun po ang paligsahang yon ang ating nararamdaman sa araw-araw. Pag kayo'y frustrated na, Panginoon, nananalig naman ako sa inyo, pero bakit parang paulit-ulit itong aking kasalanan na ito? Napakadali kong magalit. Napakadali kong mahulog sa kasalanan. Napakadali kong magsinungaling. Napakadali kong manood ng bagay na hindi ko dapat pinapanood. Panginoon, ano ba? Frustrated tayo, di ba? Alam nyo, kung kayo'y naiinis pa, ibig sabihin may pag-asa pa kayo. Kung hindi na kayo nakakaramdam ng inis, ay, kapatid, baka may problema ng malaki.
Yun po ang sanctification. Pagdating po natin sa kanyang piling sa langit, ang tawag po natin doon, glorification. Glorification. Yan po ang mga yugto ng pananampalataya. Sa Romans 8:28, wala po sa screen, hindi ko po nailagay. Pero sa Romans 8:28, yan po ang favorite verse ng lahat ng tao sapagkat ginagamit nila yan para i-blackmail ang Panginoon na ibigay sa kanila ang lahat ng kanilang ninanais. No? Bakit? Anong sabi sa Romans 8:28? And we know that for those who love God, I love God naman. All things work together for good. Oh Lord, sabi mo, pag love kita, you will work all things for good. For those who are called according to His purpose. Called mo naman ako, Panginoon. Diba? Pero, ang tanong, ano ibig sabihin ng good? All things work together for good. Tignan niyo yung next verse. For those whom He foreknew, ano ibig sabihin ng foreknew? Minahal mula pa sa umpisa. Di ba sabi sa Ephesians 1, He chose us. He predestined us. Ephesians 1 verse 4. To be sons, to be holy and blameless. He chose us in the beloved. He foreknew us. He loved us before time began. For those whom He foreknew, He also predestined. Ayaw ng marami to. Kasi ibig sabihin, hindi sila ang in control. Di ba? Predestined to be conformed to the image of His Son. Si Kristo pinako sa krus. Si Kristo ay gumawa ng napakalaking sakripisyo. So gagawin daw ng Panginoon lahat ng bagay upang tayo ay maging katulad ni Kristo. Mabuti man o masama. Pero lahat, mga kapatid, ay mabuti. Bakit kaya? Bakit kaya? Pagka tinanong niyo yung bakit kaya, no? For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers, si Jesus po yun, and, ito yung paliwanag kung bakit niya tayo predestined at kung anong mangyari sa atin. Ito ang ating tatlong yugto ng salvation. And those whom He predestined, He also called. Ito yung effectual call. Yung call na hindi natin matatanggihan. Ito yung call ng Espiritu ng Diyos sa ating puso't isipan. And those whom He called, He also justified. Pansinin niyo po lahat past tense. He also called past tense. Sa English po past tense, chinek ko po sa Griego past tense din. And those whom He called, He also justified. Past tense. Sa English, past tense. Sa Greek, past tense din. And those whom He justified, kasi maintindihan natin yung called, nangyari yun in the past. Maintindihan natin yung justified, nangyari yun in the past. Paano yung pangatlo? And those whom He justified, He also glorified. Alam nyo, past tense din. Hindi present perfect tense na nangyari in the past, magpapatuloy sa future. Hindi po past tense. Ibig sabihin, tayo'y nasa lupa pa lang, tayo ay nasa langit na. Yun yung sinabi niya sa Ephesians 2:6, di ba? And He seated us in the heavenly realms in Christ Jesus. Kahit na tayo patay sa ating kasalanan, He made us alive. He seated us in the heavenly realms. Mga kapatid, ang ating kaligtasan, tapos na ang boxing. Tayo pinili niya, tayo tinawag niya, gumawa siya ng paraan para tayo makapakinig ng Ebanghelyo, kumilo siya sa ating puso, at binigyan tayo ng pananampalataya.
tayo'y nananampalataya sa Kanya at dahil doon, tayo ngayon ay lumalago sa ating paglakad sa Kanya. Lumalabas na konti-konti ang the fruit of the Holy Spirit. No? Lumalabas na yung love, joy, peace, patience, kindness. Kahit na konting-konti lang, meron pa rin. No? Lumalabas na lahat sila, mga kapatid. So yung proseso po na yon, saved from the past, from the penalty of our sin, being saved from the power of sin, will be saved from the presence of sin. Lahat po yon, mga kapatid, is past tense sa paningin ng ating Diyos. Ganun po katiyak ang saving faith. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Yung faith na walang works. Nung siya ay pinako sa krus, sa Luke 23, meron pong dalawang magnanakaw na pinako sa kanyang tagiliran, di ba? According to tradition, ang pangalan nila, si Dimas at si Hestas. No? Wala po sa Biblia yan. Wala pong pangalan yung dalawang magnanakaw na iyon. Okay? No? Naririnig lamang natin yan sa mga labi ni Deli at Atay-Atayan sa John and Marcia nung araw. Diba? Ay, Judas, Hestas, Barabas, Dimas. No? Wala pong ganung pangalan. Pero meron dalawang magnanakaw sa kanyang tagiliran. Ang sabi nung isa, iligtas mo kami. Anong klase ka bang Panginoon? Anong klase kang hari ng Israel? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili at bumaba dyan sa krus para kami naman ang iyong iligtas? But, verse 40, Luke 23, but the other rebuked him, saying, do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. Inamin niya po. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, itong sabi ni Jesus sa kanya, truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Today, not tomorrow. Today, you will be, not you might be. You will be with me in paradise. Nag-attend ba ng How to Grow series yung magnanakaw na yon? Hindi, no? Nag-attend ng membership class? Hindi rin. Nakabasa kaya siya ng kaprasong Biblia? Wala po. Baka naman siya i-baptize. Katulad ng 3 kabataan na ating nakita, 4 na kabataan na nakita natin. Hindi po. Baka member siya ng GCF Jerusalem. Hindi po. Wala po siyang gawa. Kahit na ano. Zero. Pero pansinin po ninyo ang kanyang mga salita. Sabi niya, and we indeed justly. So alam niya na siya ay pinapatay, kinocrucify dahil tamang husga yon para sa kanyang kasalanan. Inamin niya ang kanyang pagkakasala. No? But this man has done nothing wrong. Nakita niya na si Jesus ay walang sala. And he said, Jesus, ano yung Jesus? He saves. Para niyang sinabing, Savior? Aking tagapagligtas? Paano niya nalaman yun? Wala siyang binasang Biblia. Malamang hindi nakapulot ng Old Testament scroll ito. Wala siyang kaalaman doon. Paano niya nalaman na si Jesus ay kanyang tagapagligtas? Remember me when you come into your kingdom. Aba, dalawang bagay pinaniniwalaan niya na solid na doktrina. Ano yung una? Meron siyang kingdom. Siya ay king. At meron siyang afterlife.
Hindi ito ang katapusan nitong nakapako na ito, iba ito. Siya ay merong afterlife. Siya ay merong kingdom. And His kingdom is not of this world. Paano niya nalaman yun? No? Nung nag-uumpisa yung pagpapako, kasama siya dun sa mga lumilibak sa ating Panginoon. Tapos sinabi niya, remember me. Siya ay nag-request ng siya ay nag-request ng mercy. Wala siyang karapatan, ako ay kinukrucify dahil makasalanan ako, wala akong karapatan. So lahat ng sangkap ng pananalig sa Diyos ay nakita natin doon sa magnanakaw na yun. Paano niya natanggap lahat yun? By grace alone. Sola gratia. Paano siya naligtas? By faith alone. Sola fide. Meron pang isang halimbawa, ang ating Panginoon, yung Pariseo at yung BIR man, yung tax collector. Luke 18, verses 9 to 14. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Malinaw kung sinong tinutukoy niya. No, yung mga nagmamagaling, nagmamabuti, nagmamarunong, nagmamalinis. Two men went up into the temple to pray. One, a Pharisee, isang tao na separated from the rest dahil sila ay banal. Yun po ang kanilang commitment, yun po ang kanilang cause. And the other, a tax collector. Kinamumuhian ng lahat, traidor sa bayang Israel, no? At malamang corrupt. No? Hindi po nagbabago ang panahon. The Pharisee standing by himself prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector, kadiri. Wala po yung kadiri dito. I fast twice a week. Wow. I give tithes of all that I get. But the tax collector standing far off would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Parang yung thief on the cross. Diba? I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. Sino ang naligtas? Yung tax collector. Bakit? Wala siyang dinala sa Panginoon. Wala siyang pinagmalaki. Wala siyang gawaing mabuti. Hindi siya relihiyoso. Ngunit siya ay nanalig sa kaligtasan ng Diyos at hiningi niya ang kahabagan ng Diyos. Wala siyang ginawa kundi tumawag sa kanyang pangalan at hiningi ang kaligtasan na iyon. Ang saving faith kay Kristo ay isang kumpleto at ganap na kaligtasan, mga kapatid. Bakit ba tama ang sola fide? Well, binasa na natin yung kanina, so hindi po ako magtatagal nito. Ito ay nagbibigay ng tunay na luwalhati sa Diyos at sa kanyang salita. Kinikilala nito ang katotohanan ng Biblia bilang salita ng Diyos. So, sola scriptura ang sola fide, no? Kasi ang sabi sa Galatians 3:6, just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Or pwede natin i-translate, just as Abraham believed God, and it was counted to him as being justified. Nasa Genesis 15:6 po din yun, kung gusto nyo ng cross-reference. Kinikilala nitong paniniwalang ito na ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos, hindi isang gawa ng tao. Sola gratia, no? Pinag-aralan natin yun sa Ephesians 2:8 and 9. This is not of yourselves, it is a gift of God, not of works, so that no man can boast. Kinikilala nito ang natapos ng gawain ni Kristo sa krus bilang tagapagligtas, solus Christus.
ang sola fide. Sabi sa John 19:30, when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." Tetelestai, bayad na lahat, mga kapatid. So ang lahat ng maniniwala sa akin, bayad na lahat ang inyong pagkakautang sa Diyos Ama. Kinikilala nito ang soberenya ng Diyos, Soli Deo Gloria. Binasa po natin yung kanina sa Romans 8. Those whom He foreknew, He called. Those He called, He justified. Those He justified, He glorified. God is sovereign sa ating kaligtasan. Pangalawa, ito'y nagagarantiya ng walang hanggang seguridad para sa mananampalataya. Ang paggawa upang maligtas ay tiyak na mabibigo. Sabi sa Galatians 2:21, I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, kung pwedeng maging justified sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, then Christ died for no purpose. So, ibig sabihin, walang halaga ang ginawa ni Kristo sa krus para sa iyo. Sapagkat gusto mo, iligtas ang sarili mo sa iyong mabubuting gawa. Kung yun ang iyong paniniwala, walang halaga ang sakripisyo ni Jesus sa krus para sa iyo. At datapwat, ikaw ay mabibigo. Ang kautusan ay walang kapangyarihan na pagalingin ang ating makasalanang kalikasan. Nasa Galatians 3, verses 10 to 14. Ang sabi sa verse 10, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. So kung kayo ay sumusunod sa batas at yan ang inyong pinananaligan na magiging tagapagligtas ninyo, mabibigo po kayo. Sapagkat hindi kayang iligtas ng kahit na sino ang kautusan. Ang inumpisahan ng Diyos, Kanyang tatapusin. Itong napakagandang promise, di ba? Philippians 1:6. And I am sure of this, sabi ni Pablo, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Kailan siya nagumpisang mag-work sa inyo? Maaring nung kayo inimbita na mag-attend dito sa GCF o mag-attend sa isang Bible study. Maaring nung una kayong sumilip sa GCF dahil meron pong nangharang sa inyo sa kalye at binigyan kayo ng donut at kape. Total, matraffic, no? Magmimerienda muna ako. Anyway, kung ano man ang sasabihin ng hangal na ito, no? Pakikinggan ko, pero hindi naman ako kailangan maniwala. Pero nung sinasabi na sa inyo, ang kwento ng iba, aba, parang ito yung matagal ko nang hinahanap. Parang ito yung matagal nang sagot sa aking katanungan. Naririto lang pala. Ito pala ang tinatawag nilang mabuting balita. Maaring noon, na I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ang Diyos po ang maggaganap ng ating kaligtasan, hindi po tayo. Wala po tayong kontribusyon sa ating kaligtasan. Tayo po ay justified. Ang justification po ay monergistic. One way, si God kumilos sa atin. Siya po ang nagbigay ng grace. Tayo po ay being sanctified. Ang sanctification po ay synergistic. Ang Diyos gumagalaw pa rin, pero sa ating kalooban. No? Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay tunay na mabuting balita, di ba? Napakagandang balita. At nagpapatibay sa ating kalooban, lalo na sa gitna ng matinding pagsubok. Kung alam ninyo na kayo'y tiyak na mapupunta sa langit dahil sa inyong pananampalataya kay Jesus, hindi po ba napakalaking kaaliwan po iyon na hindi kayo mapapariwara at hindi kayo pababayaan ng ating Diyos? Anong lugar, pastor, ng gawa?
Ano ba ang may tuturing gawa? Yung pagsunod sa kautusan. No? Yun po yung sinasabi ng Galatians 2:15 to 16. Sabi ni Pablo doon, we ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet, we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Yung pong pananampalataya na dahil sa ating pagsunod sa Ten Commandments, dahil sa ating pagsunod sa Sermon on the Mount, dahil sa ating pagsunod sa Golden Rule, tayo ay papapasukin ng Diyos sa langit. Hindi po ba nabanggit ko na sa inyo last time, na kapag tinanong tayo sa pintuan ng langit, kung bakit tayo kailangan papasukin sa langit, kapag inumpisahan ninyo ang inyong sagot ng because I obey the Ten Commandments, I obey the Golden Rule, I obey the sermon, because I pa lang, patay na kayo. Ang tamang sagot, because He died for me. He lived a perfect life. At ibinigay niya ang kanyang katuwiran sa akin. He died an atoning death. At binayaran niya ang utang ko sa aking kasalanan. Because yun po ang tamang sagot. Sulat nyo na, baka makalimutan nyo. Ha? Paggawa ng mabuti, sabi sa Ephesians 2:8-9, di ba? Not by works, not by good works. Ang good works po hindi nagliligtas, pero ang ligtas ay merong good works. No? Ang lahat ng ito ay walang halaga sa pagiging matuwid sa mata ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Philippians 3:4-9, though I myself have reason for confidence in the flesh also. Ito medyo nagyayabang si Paul. No? If anyone else thinks he has a reason for confidence in the flesh, I have more. Para niyang sinasabing, wala kayong sinabi sa lolo ko. Wala kayong sinabi sa akin. Anong pinagmayabang niya? Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Walang bahid ng anomalya ang kanyang buhay. Sabi ni Martin Luther, if salvation could be done through monkery or being a monk, then I can be saved because when he was a monk, siya yung pinaka-devoted na monk. Pero hindi siya nakatanggap ng kaligtasan o ng katiyakan ng kaligtasan sa kanyang pagsunod sa mga mabubuting gawa. Ang kalikasan at layunin ng mga gawa ng mananampalataya. Ano bang klase ang mga gawa natin? Una, ang gawa natin, pinlano ng Diyos. Tayo ay kanyang niligtas by grace alone, through faith alone, in Christ alone. For we are His workmanship, Ephesians 2:10, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. We were saved by grace through faith in Christ for good works. We were not saved by good works. We were saved for good works. Gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos niya sa atin. Sa Philippians 2, verse 12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Hindi work for. Work out. Ibig sabihin ng work out, meron ng nasa in. You cannot work something out kung walang salvation sa loob nyo. Sabi niya, work out your salvation. Pareho yun ng Ephesians 2:10. You were created for good works. Work out your salvation, not work for. Sino bang kikilos? Paano, Pastor? Mahina ako talaga eh. Sabi sa verse 13, for it is God
who works in you both to will and to work for His good pleasure. Huwag kayong mag-alala. He works both to will, kanyang espiritu ay nasa inyo, and to work, ang kanyang power ay nasa inyo. Gawain na bunga ng tunay na pananampalataya. Sabi sa James 2:18-19, isa pong buong sermon to, kaya pipigilin ko po ang aking sarili, no? But someone will say, you have faith and I have works. Pansinin nyo but someone will say, merong nagkiklaim na sila ay Kristiyano. You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I will show you my faith by my works. Second key word, show. Demonstration. You believe that God is one, you do well, even the demons believe in each other. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless or is dead? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? Genesis 22 po yung kung gusto nyo pong i-research. You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. You see that a person is justified by works and not by faith alone. Problema ng marami dito, si James saka si Paul use the same word, justified, dikaiosune. But depending on context, it can mean, no? Justified meaning made righteous, declared righteous. Or it can mean vindicated, proven righteous. Sa context ni James, ang kanyang sinasagot na problema is the demonstration of that saving faith before men. Sa context ni Abraham, ang sinasabi ng Diyos is the realization of that saving faith before God. Before God, kailangan ba niya ng demonstration para malaman niya kung tunay ang faith ni Abraham? Siya yung naglagay ng faith na yon. Di ba? Kaya niya pinatunayan sa Genesis 22 na yung faith ni Abraham really works dahil kailangan malaman ni Abraham na meron siyang saving faith. Kailangan malaman ni Isaac na yung pananampalataya ng kanyang ama ay tunay. Papatayin ako nitong tatay ko para sa kanyang pananampalataya. Tunay nga ang kanyang pananampalataya. Yung demonstration, kaya yung sinasabi ni Pablo, sinasabi ni James ay pareho. Ang tunay na gawa na mula sa Diyos ay nakikita at nagbibigay pagpapala. Mga kapatid, naubusan na tayo ng oras. Nais ko lang po sabihin na ito. Ang mabiyayang kaligtasan ay natapos ng ganap ni Kristo. Tayo ay magtiwala sa kanyang gawain, tapos na. Huwag nyo na subukan dagdagan. Huwag na kayong manalig sa inyong sariling paggawa. Huwag na kayong manalig na dahil ako ay membro ng GCF, dahil ako ay nagsisimba every 3 p.m., every Sunday, na ginawa ng Diyos, ako ay maliligtas. Dahil ako ay nag-attend ng growth group, nag-attend ng Bible study, nag-attend ng how to grow, nag-attend ng kung ano-ano pa, ako ay maliligtas. Hindi po kayo kayang iligtas ng kahit na anong yon. Hindi po namin kayo kayang iligtas dito sa GCF. Wala pong kaligtasang inaalok ang GCF, kundi ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Yan po ang kaligtasan na inyong tanggapin. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ng isang mabiyayang kaloob. Yung pong faith na yon is the means para kayo maligtas. Ibinigay pa ng Diyos. Sabi niya, sige ililigtas ko kayo. Ito ang aking grace. No? Ililigtas ko kayo. Pero kailangan yung maniwala, yun ang means. Ay, wala kayo nun? O eto, bibigay ko pa sa inyo. Parang itong singil ko sa inyo, wala kang pambayad, o eto ang pambayad mo.
Parang ganun ang ginawa ng Diyos. Naalala ko po tuloy isang hymno nung ako'y kabataan. Maaaring yung iba, huwag po kayo mag-alala, hindi ko kakantahin. No? Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin, the double cure. Save me from guilt, from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All could never sin erase. Thou must save, and save by grace. Ito ang pinakamaganda. Nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when mine eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Tayo tumayo at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito na ang pananampalataya lamang ang kaparaanan upang kami ay makatanggap ng kaligtasan mula sa inyo. At ang pananampalatayang ito ay ibinigay mo sa amin by grace alone, upang kami ay manampalataya sa iyo by faith alone. O Diyos, kayo nga po ang maluwalhati sa napakadakilang kaligtasang iyong iginawat para sa bawat isa sa amin. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Magandang hapon po.